Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, bilang ng araw pala ni Harry Roque sa Dahig sa ICC. Dahil sa ang Quadcom ay nagpaplano na siya ay i-extradite. I-extradite si Harry Roque. Bukas daw ay gagawa ng sesyon ang Kongreso, ang Quadcom para dito. Kaya narito ang ulat kurtesi sa atin ng Teleradyo Serbisyo. Ano po ba ang pwedeng gawin ng ano pong hakbangin na gagawin po ng inyong grupo para talagang masiguro na mapapauwi po ng bansa si Attorney Harry Roque? Well, sa March 21, meron Quadcom committee hearing. So doon i-raise ko talaga yung yung usapin kaugnay doon kung pwedeng i-extradite or anumang mga legal means para mapabalik si Harry Roque para harapin niya yung Quadcom. Dahil ang dami niya pang unfinished na mga issue na kailangan niya sagutin dito sa Quadcom. Kaya nga sabi ko nga, bumalik ka dito at huwag ka munang mag-abo-abogado dyan habang sa sarili mo nga meron ka pang dapat na harapin. Opo. Dito sa House of Representatives. Opo, pero kasi sa panig po ni Attorney Harry Roque, tinuturing niya ito na parang political persecution. Tsaka wala lang sa kanya. Oo, yan ang kanyang pananaw, Congresswoman. Well, iba yung political persecution na katulad nung sa Batasan 5 na talagang gustong illegal na hulihin dahil nga doon sa mga gawa-gawang kaso. Pero itong sa kanya, in aid of legislation, part ito, legal ang ginagawa namin sa Quadcom. Part naman trabaho ng Quadcom, di ba, na talagang nahanap nga natin yung katotohanan, in aid of legislation doon sa So hindi ito political persecution kasi siya mismo marami namang dokumento nagpapatunay na may involvement sa Pogo. Apo, kung nabanggit ninyo na plano ninyong erase yung extradition, ano bang magiging proseso niyan kung sakali man bilang hindi pa naman po ata na-aprobahan ng the Netherlands yung aplikasyon ni Attorney Harry Roque ng political asylum? Oo, so pinag-aaralan pa ng legal kung ano pa yung pwedeng gawin. Yung legal means yung may due process, may pwedeng magsulat siguro ang Quadcom, ang House of Representatives through the Foreign Affairs na recommendation na hindi tayo papapayag dun sa application niya for asylum. Kasi hindi naman siya politically persecuted in fact, pag napatunayan na meron siyang involvement, magiging siya, suspect siya. Congressman, ang binabanggit po kasi nitong si Attorney Harry Roque, sinasabi niya na wala namang warrant of arrest galing sa korte para mapigil yung pag-iikot niya na yan. So, freely nagagawa niya yung gusto niyang gawin. Hindi nga lang siya babalik ng Pilipinas dahil ang kakaharapin niya yung ipinalabas po ng Kamara. Pero maiba ba kayong mga options na nakikita para ma-hold siya, para mapilitan siya umuwi ng bansa? Maiba po na nagre-raise na bakit hindi daw ninyo ipakancel sa DFA yung kanyang pasaporte na dati na rin namang ginawa sa mga previous hearings ng Senado at ng Kamara, kagaya nung sa Jok Bolante case, di ba, na nagawa yun na pinakansela yung passport. So, no choice siya kung wala kang passport, anong gagawin mo? Tama. Ito kasing ating Kongreso at Senado ay dapat noon pa man ay gumawa na ng ganyan na move na ikansila ang passport and then gagawa ng warrant of arrest para meron siyang kaso para hindi siya gagala-gala diyan sa Netherlands. Grabe diyan Parang artista ang dating niya kasi palaging merong nakapaligid sa kanya, nakaikot, naka-video ng mga DDS diyan sa labas ng compound ng ICC. Kaya feeling artista dito si Harry kasi dito sa Pilipinas parang kayabang nagtatago sa lungga sa kanyang basement. Pero diyan pala sa Netherlands ay galagala lang selfie lang. Malayang naglalakad-lakad diyan, nagpapakita. Ang nakapagtataka diyan paano nakalabas ng bansa, di ba? Dapat kasi kapag may hot personality yung merong kaso ay dapat yan merong red notice. Ibig sabihin ng red notice parang stop na diyan sa immigration, pati sa airport ay meron ng mga diyan hold departure order. Merong mga nakapaskin na mga poster
na ito na tao ay bawal lalabas ng bansa. So ganyan yan. Bakit nakalabas? Ang chismis ay ginamit daw ni Harry Roque ang ruta ni Alice Gu nung lumabas. So ibig sabihin, parehong tao ang tumulong sa kanya at parehong uri ng sasakyan ang sinakyan niya. Palabas ng backdoor ng Pilipinas Idumaan siya ng Mindanao papuntang Sabah. Pagdating ng Sabah, Malaysia. And then galing sa Malaysia ay baka Indonesia, and then papuntang Cambodia, Thailand, ganyan, hanggang narating niya ang Amerika and then the Netherlands. Yun yung kanyang ruta. Grabe, mayaman naman talaga ito si Harry Roque kasi legal counsel ito ng legal attorney ng Pugo ng China. Okay, balik tayo sa ating balita. Tele Radio Servicio, pasok. Oo, baka mapag-usapan yan sa Quadcom hearing by Friday. Meron tayong inaasahan pa, Congressman Franz, na mga haharap na tetestigo o makakausap regarding dito po sa pag-alis, pagtatago ni Harry Roque? Oo, baka merong dyan na may testigo, so hindi ko lang pwedeng sabihin. Opo, opo. Oo. So, kailan yung hearing nyo, Congressman? Itong biyernes na po na ito. March 21, 10 o'clock. Okay. Kaya ito pala yung pinaghahandaan po ninyo dahil may Quadcom hearing ulit this Friday. Ang sentro niya, Congressman Franz, ay itong kay former spokesperson Harry Roque. Yes, kasama yan dun sa agenda. Saka yung sinabi ko nga kasi sa mga partial recommendation ng Quadcom, checking up check natin kung ano na yung mga nagawa. Opo. Mapag-uusapan pa kaya, Congresswoman, yung sa EJK kasi ang dating Pangulong Duterte nasa Netherlands na Oo, kasi itong ICC, 'di ba nag-aano nga sila ng mga witnesses pa. No, na marami namang lalabas na ng mga witnesses maliban dun sa mga nagsalita na before. So hindi pa kasi victory yan as far as doon, di ba? Hangga't hindi siya nako-convict, hindi pa victory yan for the family ng mga victims. At kami rin, kaya talagang tinututukan namin yan. Yung lumulutang na temporary liberty ng dating Pangulo, nakikita niyo po ba na posible ito, Congressman? Well, sa bigat ng kaso ni dating Presidente Duterte, tingin ko hindi mangyayari yan. Kahit nga, di ba, yung sinasabing medical concern niya, yung mga katandaan niya, mga hindi naman yan issue sa May meron pang mas matanda pa yata sa kanyang nagkaroon ng ganyang kaso doon. Ayan, so narinig nyo yan, mga DDS. Hindi pwedeng drama-drama na matanda na, mahina na. Hindi pala yun, pwede rason na bigyan ka ng temporary liberty. Or meron kasing kondisyon ang ICC sa kanilang mga detainee diyan na pwedeng mag-avail ng temporary liberty. Ibig sabihin nun ay pwede siyang makalabas ng ICC compound, pwedeng maninirahan siya kung saan may liberty nga pero diyan lang mismo sa lugar na yan sa Hague, Netherlands, at hindi na siya pwedeng lalabas. Kaya maganda na yan, pwedeng diyan na magiging citizen si Digong, di ba? Kasi ayon sa mga chismis ay aabutin daw yan ng 1 taon na 1 taon hanggang 2 taon na hearing kasi ang dami-daming ebidensya at saka ang dami-daming kaso. Hindi nga lang pala si Las Cañas at Matubato ang magiging witness, kundi meron pa raw darating, sabi ni Franz Castro. Magaling din to si Franz Castro, no? Magaling din to na congresswoman. So ayan, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, abangan natin sa September 21 pala, Friday, ay ang hearing sa Kongreso, ang session is all about bring home Harry Roque Harimau. Bring home, ibig sabihin pabalikin pero through extradition. Ano ba itong extradition or extradite?
Okay, in English Cambridge Dictionary, ang extradition ay to make someone return for trial to another country or state where he belongs. The act of returning to another country. Yung another country na yan, ayan yung Pilipinas Bali. Ibabalik siya. Sa pinaka-shortcut na definition yan, ang extradition ay request ng Pilipinas para ibalik si Harry Roque dito sa atin para siya i-trial or itutuloy yung kanyang trial, kakasuhan siya para siya makonvict. Napakasulido ng mga ebidensya kay Harry Roque. Yung na-discover nga lang na bank account niya ay milyon-milyon eh. Saan siya kumuha ng pera? Diba? At nalaman na siya pala yung pinaka-legal attorney ng Pugo. Meron siyang parang kumpanya, parang firm, law firm, na meron din siyang mga iba pang attorney na nagtatrabaho ng papeles ng Pugo para ito'y maging legal sa Pilipinas. Kaya napakalaki ng niya eh. Napakalaki ng kaso niya. Kasi dapat kasama siya talaga nagkakasuhan sa Pugo. Yung Pugo scam na yan, grabe. Pinagpirahan ng Pilipinas eh. Parang parasite yung Pugo. Parang kuto sa kuto sa ulo na sinisipsip yung dugo natin. Ganon yung Pugo, sinisipsip ang pera ng Pilipinas pero sa illegal na pamaraan. Kaya yung mga galamay ni Digong, walang mabuti sa kanyang galamay. Sino bang galamay niya na nalaman nyo na mabuti, gumagawa ng mabuti? Si Bungo, akala nyo mabait yan? Diyan binibigay ni Digong ang mga kontrata kay Bungo. At yung asawa ni Bungo ay parang merong kumpanya, company of construction ginawa para sila mismo ang magkontrata ng mga itong mga project sa gobyerno. Bawal yan eh. Kasi kung nasa gobyerno ka, hindi ka dapat mangontrata. Di ba? Yung asawa niya daw ang nangontrata eh. Yung iba pang mga kasalanan ni Bungo, hindi ko na alam. Pero yung alam ko ay yung paggamit niya ng yung mga kontrata sa project ng gobyerno ay bilyones ang halaga na binibigay sa kanya ni Digong para automatic na sa kanila mapunta yung profits. Iwan ko lang sa inyo mga kababayan kung anong alam nyo kay Bungo. Ako wala akong masyadong alam dyan. Yun lang yung alam ko na scam niya eh. Yung ginamit niya ang meron siyang sariling construction company na siyang nagkontrata ng mga project ng gobyerno automatic. Okay, so ako'y magpaalam na. Atin nalang abangan sa Friday, September 21, ang sesyon tungkol sa extradition ni Harry Roque sa Netherlands. Papauwiin, bring home Roque Dabayot Harimau sa Pilipinas. Hanggang sa muli mga kababayan, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ingat ang lahat.